PH News Talk nagbabalik mga kabayan. Tuloy na ho natin itong part 2 na itong Day 17 impeachment trial. Sa mga di po nakakaalam, 425 million na ho ang nagagastos dito sa impeachment trial. Na wala naman ho tayo napapala at fishing expedition pa rin ho ang ginagawa nitong prosecution team at wala pa rin ho silang napapatunayan. Diba? Na sana yung 425 million na yon mga kabayan na imbis ilaan dito sa walang kwenta-kwentang impeachment trial, sana tinulungan na lang yung mga pamilya na nasalanta ng baha, 'di ba? Nasalanta ng habagat, 'di ba? Pero anong ginagawa nila mga kabayan? Impeachment pa rin. Binabaha ng Pilipinas, impeachment pa rin, 'di ba? Bago lahat, isa lang subscribe. Yung malaking tulong na huyan sa ating channel sa mga gusto pong maging member ng ating community. Yung join button nandiyan lang sa baba. O nga pala mga kabayan, nakamit na ho natin ang 2,000 subscribers. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel. At nakakamit na ho natin ang 2,038 subscribers na ho tayo ngayon mga kabayan. Sa mga di po nakasubscribe, mag-subscribe na ho kayo. At kung maaari, pag-share na din po itong ating channel para makapanood mga iba nating kababayan na mga gantong videos. Mga kabayan, basahin muna ho pala natin kasi may lumalabas ngayon na bali-balita na sinabi nito si Atty. Raymond Palad na attorney nito si Madriaga. Ramil Madriaga, inalok kung ano ng hanggang 1 billion pesos para hindi na tumistigo laban kay BP Sara. Ayun, gagana na naman ang maleta. Kasi ho mga kabayan, bakit? Isa sa mga star witness itong si Madriaga. Isa sa mga star witness ng defense team. Ngayon mga kabayan, kung hindi ipapasabpina ng prosecution team, defense team ho ang magpapasabpina para pumunta itong si Madriaga sa plenaryo. Diba? Pero anong ginagawa nila ngayon mga kabayan? Pinapagana na naman nila ang mali-malitang pera. Para hindi tumistigo itong si Ramil Madriaga dyan sa impeachment trial. Kasi ho, pag naging testigo itong si Ramil Madriaga, mapapatibay pa po lalo ang defense team. At mapapatunayan pa po nila na walang ninakaw itong si BP Sara. Kasi ho mga kabayan, 125 million hanggang ngayon, hindi pa rin ho nila napapatunayan. Diba? 125 million in just 11 days, hindi pa rin ho napapatunayan. Pero yung 425 billion in just 17 days, kitang-kita ho. Diba? 425 million na ho nagagastos dito sa impeachment trial. Ha? Mga kabayan, talagang gagawin nila ang lahat para ma-impeach itong si BP Sara. Ngayon, inaalokan itong si Ramil Madriaga ng 500 to 1 billion pesos para hindi na tumistigo dito sa impeachment trial. Pero di natin alam mga kabayan kung sinabi na ito si Ramil Madriaga, kahit ba tumanggap na siya ng 1 billion pesos dyan sa nagbibigay sa kanya, di natin alam kung sino nagbibigay, di ba? Kung tumanggap pa siya ng 1 billion pesos at pinasabi na siya, kung pupunta pa rin ba siya, di ba? Di ba? Alam ko, dapat pa rin pumunta kapag pinasabi na ang isang magiging testigo. Panoorin na ho natin to mga kabayan, itong fishing expedition, ay impeachment trial pala, impeachment trial. Tabi muna ho natin ito si Madriaga para makita nyo hanggang katapusan nating video. At lakihan natin itong ating impeachment trial para makitang-kita nyo yung kapugian ni Ligutan ha. Para makita nyo yung kapugian ni Ligutan, yung makeup niya, yung lipstick niya, di ba? Para makita nyo. Yan, lakihan lang natin, di ba? G, Please. yung Decision. Surveillance and monitoring. Asan? That one. The total amount, okay, while it's being shown, in the process being shown, you will confirm that for an 11-day duration, December 21 to 31, 2022, yung Office of the Vice President nagbayad ng kabuuhang 16 million pesos. Nakasulat sa accomplishment report ninyo, rental of other incidental expenses relative to the maintenance of safe houses. 16 million pesos rental
from December 21 to 31. 11 days. Confirm, Madam Acosta. Now this time, naaalala nyo na po ba? Andyan po, oh, rental of other incidental expenses, letter C, 16 million pesos. Excuse me, Your Honor. Okay. Ang binigay po sa akin na utilization po, hindi po kagaya doon, Your Honor. Okay, sige. Anyways, you look at the document. Accomplishment report. You show it. It's there. Kasi po, ang sa screen po, nakalagay po, Your Honor, is Mhm. 132. At ang dito, ang Wala ma'am, wala. po, Eh, Your ma'am, Honor, is klaro po ma'am, klaro po 127. ma'am. Oh, December 21 to 31. Sir, And then rental, ayan, oh, 16 million pesos. Oh, yes ma'am, yes ma'am. We'll show it to you. oh. Yes, For the Six- record, witness noted. gave the thumbs up sign, which means Okay. yes in the affirmative. Tama, ma'am? 16 Opo. million. Sorry po, sir po, Your Honor. Same na po ang aking kopya Mm-mm. sa screen po, Your Honor. Okay. 16 million pesos from December 21 to 31, 2022, 11 days. Tanong, hindi niyo po ba masasabi ito ay unconscionable, kasuklam-suklam, or extravagant, or labis-labis? Objection, Your Honor. Argumentative. Wait. Not yet done. Nasa circular, trabaho ng Attorney COA Ligodan tingnan finish. kung unconscionable ba or extravagant yung expenses. That's why I'm asking this witness now. The witness is not from COA, Your Honor. I'm not... The witness... Are you done, Attorney Ligodan? Not yet, Your Honor. In fact, I'm not yet done with the question, Your Honor. Hindi po ba kasuklam-suklam, labis-labis, in English, unconscionable and extravagant, as mentioned in the circular, for the office of the Vice President to spend 16 million pesos in 11 days or a total of 1.4 million pesos. Hindi nga per month eh. Per day. Now, counsel, Attorney Linden, what Same is your objection, Your objection? Honor, with the addition that it's also compound, Your Honor. What was the first objection, counsel? It's argumentative, Your Honor. I will have to overrule it, counsel. Kindly answer the question, ma'am, just with one variation. Unconscionable is not kasuklam-suklam. Mahirap tanggapin, mahirap makonsensya, pero hindi naman kasuklam-suklam ang unconscionable, counsel. With that clarification, witness may answer? Hindi ba nyo nakita? Sorry po, Your Honor, Hana. I was Hindi nyo ba, confused. hindi ba kayo nahirapang tanggapin na ganong kalaki yung gastusin para sa December 21 to 31 lamang na pagrenta ng mga safe house? Hindi po ba para sa inyo? Katanggap-tanggap po ba yon o hindi? Ako po, Your Honor, nag-rely po ako sa mga dokumento na binigay sa akin ng security officer, Your Honor, kasi siya po ang nag-implement doon sa ground, Your Honor. Wala po ako doon, Your Honor, kasi So- wala po akong access sa mga security, Your Honor. So, Kaya nag-rely po ako sa security officer namin na Sir La Chica, Your So Honor. pag nagsabi nag-rely, inasahan nyo lamang po yung binigay sa inyong fund utilization, kaugnay at kabilang na yung renta na ganyan ang amount. Apo? Umasa Your lang kayo Honor. sa binigay sa inyong report na 16 million yung renta ng iba't ibang safe house sa loob ng 21 to 31 December. Yes, Your Honor, nag-rely po ako sa aming security officer, Your Honor, kasi siya po ang nag-implement, Your Honor. Okay. Let me proceed. Proceed, Counsel. Let's take a look at the same list from the accomplishment report. For the period December 21 to 31, the amount for the purchase of supplies, provision of medical food aid. Okay? If we sum that up, it totals a whopping 75 million pesos para sa supplies, provision of medical and food aid. 75 million pesos. Tanong, ikaw ba ay in possession ng isang single official receipt na magpapatunay
na talagang ginamit yung 75 million pesos para sa pagbili ng supplies, medical, and food aid? Do you have a single ni isang official receipt? Yes or no? Your Honor, nag-rely po ako kung anong mga dokumento ang binigay sa akin ng security officer, Your Honor. There you go again. The question is so simple. Do you or do you not have a single official receipt to prove na ginamit yung 75 billion pesos na pera ng taong bayan sa pagbili ng supplies, medical, and food aid? As in answered, Your Honor. Ma'am Gina, yung binigay sa inyong dokumento ng security officer para i-liquidate itong pinambili ng medical at saka food supplies, may kabilang po bang resibo doon o wala? Official receipt o wala po? Acknowledgement receipt lang po, Your Honor. Kasi po sa... So kung wala basihan- wala pong official receipt. Yun lang po yung tanong ni Attorney Ligutan. So wala pong binigay na official receipt yung security officer sa inyo kaugnay sa kabuuang halagang ito ng 75 million sa purchase of supplies, medical and food aid. Acknowledgement receipt po, Your Honor. Alright. So wala pong OR. Alam nyo naman po ma'am ibig sabihin ng OR, di ba? Opo, Your Honor. So wala pong official receipt. Wala po, Your Honor. Okay, Attorney Ligutan. So, ito yung tanong now. Ba't hindi kayo naghanap? Galing kay Colonel La Chica. Hindi nyo ba naisip, ma'am, Colonel La Chica, kahit ba yung pagbili ng gamot, yung pagbili, is this an advertisement, Biogesic, paracetamol, ba't hindi tayo mag-produce ng official receipt? Ano po yung napaka-confidential kung saan binili Biogesic, paracetamol? Ano yung confidential? Hindi mo ba naisip tanungin kay Colonel La Chica yan? Objection, Your Honor. Compound and argumentative, Your Honor. I'll allow it for now, Counsel. Kindly answer, Ms. Gina. Hindi niyo ba naisip humingi ng OR? Your Honor, as I browse or as I verify po ng mga acknowledgement receipt na binigay sa akin ni SO Officer Colonel La Chica, naitanong ko po siya kasi may napansin po ako na ang iba walang date, walang name, may perma. Ang sagot naman sa akin ni SO Officer, Ma'am Gina, kung ano man ang binigay ko sa iyo na mga dokumento, yun na yun. Kasi ang mga transaction or ang operation door is very sensitive information. Sensitive information po, Ma'am Gina. At saka confidential po ito. Kaya kung ano ang binigay ko sa iyo na mga acknowledgement receipt, yun po, yun. Yun na yun. Okay. With the indulgence of counsel, matapos kayong makatanggap ng AOM galing sa COA ICFAO na naghahanap ng resibo, hindi nyo hiningan pa rin si Colonel La Chica ng resibo? Hindi po ba yun ang nilalaman ng isa sa mga AOM na kailangan yung purchase of food and medical supplies may resibo? So ano pong ginawa nyo nun? Nag-reply po ang office yun, Your Honor, pero hindi ko po masyado i-relate kung ano yung exact reply namin for that, Your Honor. Nag-reply po pero bugso dahil sa kadahilanan, sa rason ng AOM, hindi po kayo nang hingi pa rin ng OR kay Colonel La Chica sa security officer. Sumagot na lang po yung opisina. Sumagot po ang opisina, Your Honor. Tsaka, Your Honor, ang sabi po, kasi po, yung transaction na po, Your Honor, is confidential po, Your Honor. Kaya nga sapat na sa inyo yung sagot ni Colonel La Chica nung sinabi niyang yun na yun, confidential yan, tinanggap niyo po yun. Opo, Your Honor. Okay, let Attorney me Ligutan. proceed. Ma'am, ano yung sinasabi ni Colonel La Chica
yun na yun, you don't second guess yung ano yung binibigay na information sa'yo. Ito yung tanong now. Hindi po ba obligasyon mo as the SDO na alamin at protektahan ang bawat sentimo ng pera ng taong bayan? Manifestation, when asked that question, the witness uminom po ng tubig. Put Para that may into pause. record. Your Honor, nag-verify po ako kay Security Officer Colonel La Chica, Your Honor. Yun po ang pamamaraan ko. Yun po ang way ko na para malaman ko kung yun po ang pinaggastahan ni Colonel La Chica, Your Honor. Kasi siya po ang may alam. Siya po ang nag-implement sa mga project po sa confidential operation or activities, Your Honor. Same canned answer. Your Honor, please. Manifestation. Now, let's go to 4.15 of the Joint Circular 2015-01. Sinasabi dito, show that to on the screen, please. 4.15 Joint Circular. Sinasabi dito na the disbursement of confidential funds must be supported by a certification of the accountable officer. Alala niyo po ba? Di po ba? Yes, Your Honor. Okay. Of course, you will confirm na ikaw nag-certify for all the disbursements ng OVP confidential funds last quarter ng 2022 tsaka 3 quarters ng 2023, first 3 quarters. To aid you, I'm showing you a certification of the Office of the Vice President, notarized January 16, 2023, marked as Exhibit P-I-6-small letter A. Show that certification, please. The name Gina F. Acosta appears on this document as the Special Disbursing Officer, and a signature appears over this name. This is your signature, correct? Yes, perma ko po ito, Your Honor. Yes. Certification, this time notarized on March 30, 2023, marked as Exhibit P-I-6, small letter B. The name Gina F. Acosta appears on this document as SDO. May perma sa ibabaw ng pangalan na yan. Perma mo yan, di po ba? Yeah. Jay? Assisting counsel may approach. Yes, so. Same. Is another document po, ma'am. Pangalawang certification. Okay. Okay, perma mo yan, di po ba? Opo. Now, showing you another certification, notarized this time, July 11, 2023, marked as Exhibit P-I-6C. May pangalang Gina F. Acosta. May perma sa ibabaw ng pangalang iyan. Perma mo iyan, di po ba? Opo, Your Honor. This time, another certification dated, notarized rather, October 9, 2023. Exhibit P-I-6D. May pangalang Gina F. Acosta. May perma sa ibabaw ng pangalang iyan. Perma mo iyan, di po ba? Perma ko po ito, Your Now, Honor. of course, sa mga certifications na ito, nakasulat dyan sa letter B, the expenses were incurred in connection with the agency's intelligence and or confidential operations and activities. Sa letter B, yun yung sinertify mo, di po ba? Opo, Your Honor. Sa letter F naman, nakacertify dyan that the expenditures are necessary and utilized for legal purposes. Tama po ba? Yes, Your Honor. Now, eto na yung tanong, ma'am. Kung nag-certify ka under oath na legal yung paggamit, yung personal mong basihan sa pag-certify na tama yung pinaggamitan ng pera ng taong bayan, yung basihan mo hindi personal sa nakita, narinig, naramdaman, kung hindi ano lang yung isinumite sa'yo ni Colonel La Chica, hindi po ba?
Opo. Yun. But based on the certification, sinasabi mo, hindi na misappropriate yung confidential funds. Di po ba? Kasi lahat po Wait, yung... ma'am, yes or no po? Yes or no? Sinasabi niyo certification, hindi na misappropriate ng Office of the Vice President yung confidential funds. Opo. Okay? And since you are the SDO, alam mo lahat ng records sa mga disbursement. Di po ba? Galing po kay Sir La Chica lahat, Your Honor. Even as an SDO now. As an SDO, alam mo rin saan, paano, at kanino dinisburse ang confidential funds. Tama po ba? Based po sa mga document na binigay sa akin ng security officer, Your Honor. All right. There you go again. Now, let's go to an acknowledgement receipt, PI 81382. 1P181382. Sinasabi dyan ng isang Antonio Pagong received 100,000 pesos for the payment of purchase of information. Antonio Pagong. Ito yung tanong now. Do you have personal knowledge? Sa Tagalog, nakita mo ba si Colonel La Chica na nagbigay ng 100,000 pesos in confidential funds sa isang Antonio Pagong? Yes or no? Nakita mo ba si Colonel La Chica nagbigay ng perang iyan, 100,000 pesos to Antonio Pagong? Nakita mo ba siya o hindi? Hindi ko siya nakita, Your Okay. Honor, kasi wala po ako doon sa ground. Siya po ang nag-implement, Your Honor. Good. Let's go to P181620. Timon Andrew Pusa. Timon Andrew Pusa. Nakatanggap ng 100,000 pesos rental of transport vehicle. Same sagot ba? Hindi nyo nakita si Colonel La Chica nagbigay ng pera, hindi po 1,000, 100,000 pesos sa isang Timon Andrew Pusa. Hindi po ba? Hindi ko po, kasi wala ako doon, Your Wala po Honor. kayo doon. Gidisburse ko lang sa kanya ang pera. Siya po ang nag-implement. Crystal clear. Let's go to PI 81069. PI 81069. This time, isang Don Piang received 250,000 pesos for the payment of rental transports. Hindi nyo rin nakita si La Chica na nagbigay ng 250,000 pesos sa isang Don Piang. Kasi wala ka doon. Di po ba? Opo, Your Honor. Yes. Let's go to P182229. Kung may andilim, not to be outdone, meron din Shane Ngit-Ngit. Translation, Ngit-Ngit, Bisaya for madilim. Nakita nyo ba si La Chica na nagbigay ng 150,000 pesos sa isang Shane Ngit-Ngit o hindi mo rin nakita? Di po ba? Hindi ko nakita, Your Honor, kasi wala po ako doon sa ground. Si Colonel La Chica po, na security officer, siya po ang nag-implement, Your Honor. Hindi ko nakita kasi wala ako sa ground. Good. Now, last. May isang acknowledgement receipt. P18612. I should be careful. Binigay sa isang Xunisu Belat. Xunisu Belat. Tanong, nakita mo ba si Colonel La Chica na nagbigay ng 100,000 in confidential funds sa isang Xunisu Belat? Hindi ko po nakita, Your Honor, kasi wala po ako sa ground. Siya po ang security officer namin, Your Honor, at siya po ang nag-implement ng mga confidential operation, Yes, Your Honor. Therefore, Madam,
Sino po, kung meron man, ang nag-verify na totoo, sakto, legal lahat ng ginawa ni Colonel Lachica? Nag-verify po ako sa kanya, Your Honor. Oh. Tinanong ko po siya, Your Honor. Tapos yun ang sagot niya, Your Honor. Ma'am Gina, yung mga dokumento na binigay ko sa iyo, yan po ang mga resibo na magpapatunay, Your Honor, na nagamit po ang pera ng confidential fund at Ma'am Gina, wala po kayo. Those are sensitive matters, sensitive operation po, Ma'am Gina. Mhm. Confidential po yun. Okay, let me continue. So therefore, Madam Witness, in verifying kung tama yung sinasabi ni Colonel Lachica, sa pagbe-verify na yan, sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, yung tinanong mo pa rin to verify is the same person, Colonel Lachica. Tama po ba? Hindi mo rin nalibog na pud ka. Opo, I will not, I will move on. taas manggod ang... I will move on, Your Honor. Now, sinabi mo, you all rely on Colonel Lachica. Hindi mo alam kung hindi mo nakita na binigay ni Colonel Lachica yung pera sa mga recipients. Tama po ba? Opo, Wala ring official receipts. Hindi po ba? opo. So aside sa sinasabi ni Colonel Lachica sa iyo, hindi mo mapapatunayan. Ma'am, careful ha. I'm being careful with this question because this is really important. Aside po sa sinasabi ni Colonel Lachica sa iyo, hindi mo ngayon malalaman kung totoo ba na binigay ni Colonel Lachica yung pera, for example, kay Xoniso Belat. Hindi po ba? Asked and answered, Your Your Honor. Honor, these are really important questions. Witness will answer. Na-interrupt ako. Yes po, ma'am. Ulitin, na-interrupt po ako, Your Honor. Sorry. I will. Sinabi mo, hindi mo nakita si Colonel Lachica na nagbigay ng pera sa mga recipients. Okay? Sinabi mo rin na yung pagbe-verify mo is through Colonel Lachica himself. Ito yung tanong now. Aside sa sinabi ni Colonel Lachica sa iyo, hindi mo mabe-verify, hindi mo malalaman kung totoo bang binigay ni Colonel Lachica yung pera sa sinasabi niyang recipients. Di po ba? Nag-verify po ako kay Colonel Lachica, Your Yun. Honor. Nag-rely po ako sa kanya, Your Honor. Kasi siya po ang nag-implement ng mga confidential activities, Your Honor. Manifestation, another canned answer to a separate question. I will move on, Your Honor. Motion Therefore, to strike, Your Honor, impertinent. that's a manifestation that's allowed, Your Honor. Impertinent, Your Honor. Let it stay in the record, counsel. okay, now, so Madam, hindi mo rin malalaman na binigay pala ni Colonel Lachica yung confidential funds sa mga kaibigan at kaalyado ng Vice President. Di po ba? Hindi mo rin malalaman yan. Di po ba? Yes or no? Nag-rely ka lang kay Colonel Lachica. Nag-rely po ako kay Colonel Lachica at saka sa mga dokumento po, Your Honor, na binigay niya sa akin. Okay, next question. Hindi mo rin malalaman, ma'am, na in fact, binigay ni Colonel Lachica yung 500 million pesos sa Vice President herself. Hindi mo rin malalaman yan. Misleading, Your Honor. Your Honor. No Same basis, question. counsel. Okay. No basis, counsel. Kindly reform. Okay. Hindi mo rin malalaman, ma'am, na yung 125 million pesos na gamit, not in 11 days, but in just 24 hours. Hindi mo rin malalaman yan. Same objection, Your Honor.
Counsel, I'll allow you to proceed with on a short leash on this line of questioning. That's the last point, Your Honor, for this. Ma'am Gina, simple po yung tanong. Dahil inasahan nyo lang po yung binigay sa inyong dokumento at sinabi ni Colonel Lachica, kung totoo man o hindi, yung sinabi niya sa inyo at dokumento niya binigay, wala po kayong personal na kaalaman dahil hindi niyo po nakitang ginawa niya talaga yon. Tama po? Tama po, kasi siya po ang nag-implement. Siya po ang nasa ground. Siya po ang nag-implement ng mga activities regarding confidential, Your Honor. So At lahat- siya po ang itinalaga. Meron po siyang order, Your Honor, as security officer, Your Honor. Siya po ang may access, Your Honor, when it comes to security, Your Honor. Siya ang nai-training. Siya ang expert, Your Honor. Ako, nag-disburse lang ako sa iya, Your Honor. So kung totoo man nga po o hindi, kung tama man o mali, inasahan nyo lamang yung mga binigay sa inyong dokumento ni Colonel Lachical dahil siya yung authorized, siya yung sinabihan na gawin yan, at siya yung may training. Opo, Your Honor. Wala kang personal knowledge na binigay nga dun sa mga taong yun yung pera o ginastos talaga para sa supplies. Wala po. Hindi po Wala kayong eh. gumawa nun. Wala, Your Honor, ka wala ko dito. Okay. Last stretch of my questions. Madam Witness, last stretch. 6.2.3.1 of the joint circular, repeat, 6.2.3.1, sinasabi ng joint circular na ikaw ay required to submit a liquidation report. Tama po ba? Opo, Your Honor. In fact, nag-submit ka ng liquidation report dated January 10, 2023. Okay? For the Office of the Vice President sa paggamit ng confidential funds. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Excuse And- me, Your Honor. Pwede yeah, mga yeah, yung ma'am. kopya. Yes, ma'am. We will do that. Salamat po. Sir, excuse me, sir. Sir, same ba ito dito? Hindi, hindi. Same? Okay po, Your Honor. Now, so sinicertify mo na lahat ng mga data nasa reports are correct, di po ba? Sinicertify ko po kung ano ang nakalagay dito sa liquidation report na ito. Now, opo ma'am, I'm showing you now liquidation reports for the first, second, third quarters ng 2022. May same certification, di po ba? Sa naging liquidation report nyo sa 2022, ano yung mga nakasaad dyan, di po ba? Same ano yung sinicertify nyo sa liquidation report, di po ba? Opo, Your Honor. In fact, yung pangalang Sara Z. Duterte as Vice President, makikita natin sa liquidation reports for the fourth quarter of 2022, diretso na, first, second, third quarter ng 2023. Tsaka may pirma sa pangalang Sara Z. Duterte sa mga dokumentong iyan. Yung mga pirmang ito, mga pirma ng ating Vice President, hindi po ba? Pirma po niya ito, Your Honor. So sinasabi nyo na yung Vice President din nag-certify sa lahat ng liquidation reports pinakita sa iyo, in total, 500 million pesos, 500 million pesos. Sinasabi din ng Vice President na tama yung pinagamitan ng confidential funds, hindi po ba? Ang sinertify po niya dito, Your Honor, is purpose of cash advance duly accomplished. Yes. Now, I will repeat this question. So kung nakapag-certify kayo na duly accomplished yung purposes ng cash advance, yung certification, base lang yan sa ano yung sinabi ni Colonel Lachica sa inyo, hindi po ba? Base po ito sa mga documents po na binigay sa akin ni Security Officer Colonel Lachica, Your Honor. Okay, so now, hindi mo sinasabi, yun yung sinabi ni Colonel Lachica. But this time, sinasabi mo, this time around, base naman sa mga dokumentong binigay sa iyo ni Colonel Lachica. Hindi po ba? Asked and answered, Your Honor. I'll allow the witness to answer. I'm sorry, counsel. Hindi po ba? Hindi po ba? Sorry. Nakapag-certify ka
this time defense, I'm asking about the liquidation report Nakapag-certify ka sa liquidation report na tama yung pinagamitan, kahit hindi mo nakita personal paano ginamit ni Colonel Lachica yung pera, hindi po ba? Misleading, Your Honor. The liquidation report contains a different statement, Your Honor. Certified correctness of the above data, Your Honor. So the factual premise of the question is incorrect, Your Honor. That's a liquidation report, Your Honor. Let me counsel. Let me counsel. Ma'am Gina, nung sinabi niyo pong certified correct yung nakapaloob sa liquidation report, ang pinagbasehan niyo pa rin ay yung impormasyong binigay sa inyo ni Colonel Lachica at hindi po personal niyong kaalaman na doon nga nagastos yung pera. Excuse me, Your Honor. Yes, ma'am. Your Honor, ang gisertify ko dito sa liquidation report, Your Honor, is the correctness of the above data, Your Honor. Ito lang pong period covered na tama, Your Honor. Ito pong particulars na tama, Your Honor. Entity, Your Honor, tama po, Your Honor. Ang amount, tama po, Your Honor. Kani po ang buot ipasabot nga gisertify na ko ang above data, kana po nga data, Your At Honor. nakalagay po nga sa datang yan kung paano ginastos yung confidential fund. Liquidation report nga po eh. Di po ba? Above data po kasi, Your Honor. Kaya nga po, nakalagay po sa above data. Can you can you scroll up please? Scroll up, please. The old documents. Can you zoom in on the Zoom in, please. particulars? Yan po, yung liquidation nga po, sinertify nyo na yung liquidation ay tama. Opo, Your Honor. At ang basehan ng liquidation, yung mga dokumentong binigay ng security officer na si Colonel Lachica. Opo, Your Honor. Hindi po yung personal ninyong kaalaman na dun nga nagastos yun, kundi base sa kanyang binigay sa inyong impormasyon at mga dokumento. Opo, Your Honor, kasi wala po ako doon. Siya po ang nag-implement, Your Honor. Nag-disperse lang po ako ng pera sa kanya, Your Honor. Okay. Let me Counsel, you continue, might Your think Honor. of other questions already because I think the witness said that about 20 times already. That Yes, sir. shows not there. We'll go to, this time, Your Honor, hindi na liquidation report. Last points, accomplishment report naman. Or, let's not belabor the point, ma'am. I'll go directly to the point. Accomplishment report for 2022, 3 quarters, sinasabi nyo na tama yung pinagamitan ng pera ng taong bayan, 500 million pesos, kalahating bilyon pera ng taong bayan, sinertify nyo na tama yung pinagamitan kahit wala kayong personal na alam kung totoo bang tama yung pinagamitan ni Colonel Lachica kasi nga nag-rely lang kayo sa sinabi ni Colonel Lachica sa inyo, hindi po ba? Nag-rely Misleading, po. Your Honor. The witness testified that she relied on the statements and the documents, not merely the That is my question, Your Honor. If she relied on That was the statement- question, Counsel. If she relied on the documents given and statements made by Colonel Lachica, which you said several times, na confidential yon, di ba? You may repeat it again, Ma'am Gina. Your answer. Nag-rely po ako, nakagawa po ako ng utilization report based po sa pagpangutana, pag-verify ko kay Security Officer Lachica na kana Ma'am Gina, sensitive information na o confidential information o mga dokumento nga gihatag nga gikan kay Security Officer Colonel Lachica nga ni sa ako Ma'am, curious lang ako. May sinabi po ba siyang confidential to, yan lang ang pwedeng bigay ko sa'yo, wala na akong pwedeng bigay sa'yo iba? May ganun po ba? Ang sinabi po niya, Your Honor, those transaction po or those operation po are sensitive and confidential in nature, Your Honor. Kaya wala na po siyang bibigay na iba pang dokumento maliban dyan. Oy, yung mga dokumento na binigay niya sa akin, Your Honor, Yun lang yun, hanggang dun lang. hanggang doon lang po, Your Honor. Okay. Five questions. Hindi ba't You promised before lunch, Counsel? Yes, Your Honor, 5 questions. Hindi po ba, Madam Witness, pinalabas nyo
na kayo mismo ang naghanda ng physical and financial plans para sa confidential funds ng Office of the Vice President for 2022 tsaka 2023. Gayon ang totoo. Si Colonel La Chica lamang pala ang nagsabi kung anong dapat isulat sa mga planong iyan sa plan. Sorry, Your Honor. I confused with your question, Your Honor. Your Honor, I will not repeat the question. I'll move on to the next. I think that's already on the record, Counsel. Yes. Ma'am Gina, sinagot niyo na po dati yan. Opo. Na yung physical and financial plan na hinanda nyo, kumuha kayo ng input kay Colonel Lachica. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Hindi po ba sa mga liquidation report, accomplishment report, pinapalabas nyo na tama yung pinagamitan ng confidential funds, pero yung totoo, wala kayong personal na kaalaman kung sino ang mga tunay na tumigap ng pera, hindi po ba? Misleading, Your Honor. I think the I record think is obvious. he's just about to be done, Counsel. Let's let him summarize his Yeah. points. Hindi po ba? Hindi po ba, Madam Witness? Wala kayong personal na alam na tama yung pinagamitan ni Colonel La Chica despite the report, certification. Kasi nga sabi niyo, nag-rely lang kayo kay Colonel La Chica and this time you added sa mga dokumento, hindi po ba? As Yes an or no? answer, Your Honor. I think as an answer. Last two questions, Your Honor. Again, for emphasis, I think the witness will confirm that. Tama po, Ma'am Gina? Nag-rely po ako sa sinabi ni Colonel La Chica at sa mga document na binigay niya sa akin, Your Honor, after po na-implement po niya sa ground ang mga confidential activities po, Your Honor. At wala po kayo sa ground. Yes po, wala po ako doon, Your Honor. Hindi po ba dahil sa mga pinaggagawa niyo sa Office of the Vice President, nawalan ng paraan ang taong bayan na pagtugmain. I repeat, hindi ba't dahil sa pinaggagawa nyo nawalan ng paraan ang taong bayan nagpagtugmain, on one hand, ang paper trail, I cannot or not understand. yet, ma'am, or makadokumento, at the same, on the other hand, ang totoong money trail. Wala na pong paraan ng taong bayan na pagtugmain yung paper trail tsaka money trail. Hindi po ba? Yes or no? Argumentative and If, speculative, Your Honor. If you know, Ma'am Gina, kung alam niyo po, sabihin niyo po, alam niyo. Kung hindi niyo alam, sabihin niyo rin pong hindi niyo alam. Yung... I will repeat the question if you may, Your Honor. I think she understood the question, but difficult to answer on her part, Counsel, but I don't want to put words in the mouth of Yes, the Your Honor. witness. Malalim po ang Tagalog ni Attorney Lagutan po. Ma'am, it's ligutan. Okay now. Ay, sorry po. I'm sorry. I'm sorry, Your Honor. It's okay po. I'm sorry po. It's okay, ma'am. Sorry Okay. po. Sorry po. It's okay, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, I will repeat the question. Kasi nga, sinasabi nyo, wala namang kayong kinalaman sa paano ginamit ni Colonel La Chica yung pera, pero sinecertify nyo na tama yung pinagamitan ng pera. So di po ba, yung taong bayan nawalan ng pamamaraan na pagtugmain, i-match yung mga dokumento, paper trail tawag natin dyan on one hand, tsaka yung aktual na paggamit ng pera or money trail. Napakaklaro na po. Nawalan po ang taong bayan ng pamamaraan at pagtugmain yung dalawang bagay na yan. Yes or no? Speculative, Your Wala Honor. po. It's not. It's not. Wala nawalan ang, ano yun? Hindi nawalan. Hindi nawalan, Your Honor. Okay. Kasi pwede po nila tanungin ang aming security officer na siya po ang nagpapatupad ng mga... Okay now, last question. Darating po tayo dun, ma'am. I assure you. I hope we will arrive to that point. Ma'am, Po. hindi ba ito isang scam or tahasang panlililang sa Argumentative, pera ng Your taong Honor. bayan? Argumentative, Your Counsel, it's not only argumentative, but kindly use appropriate language as well inside this court. Your Honor, may we move to strike that last question, Your Honor, for being impertinent, Your Honor. It's very much pertinent. I tend to agree with counsel for the respondent. The word scam is stricken from the record. It did not come from the witness's mouth. Kindly reform a bit, counsel. I think I know where you're getting at too. And you've That said would it be anyway. all for the prosecution for this witness, Your Honor.
Do you want to start with your cross, Council, or do you want to start your cross after lunch? Can we do it after lunch, Your Honor? Yes, we certainly can, but we shall, 45 minutes? 12:40. We shall, since it's only 11:45, we shall break for lunch and shall resume at 12:30. I hope 45 minutes would be enough with the senator judges. Ma'am Gina, lunch break po muna tayo. Makakababa Opo, po kayo sir. sa witness stand. Huwag po kayong kakain dyan, ha? Kumain po kayo sa lamesa. ng Salamat po, komportable. sir. Salamat po, Your Honor. Doon na magtatapos ang ating video mga kababayan. Maraming salamat po sa suporta sa ating channel. Abangan nyo ang part 3. Salamat po. God bless po sa ating lahat.